kumain ka na. Balik mo na sa kaldero yan, Lita. Wala akong ganang kumain. Oy. Anak, kamusta na? Kamusta ang eskwela? Pasensya ka na, anak, ha? Hindi na kita nasusundo sa eskwela. Ano na bang tinuturo sa inyo ngayon? Anak, baby ko, may problema ba? Ha? Papa, pwede po bang magtanong? Oo naman, oo, anak. Ano yun? Ano yun? Sige. Papa, mamamatay na po ba kayo? Ka ba? Hindi mangyayari yun, anak. Hindi mangyayari yun. Bakit sa atin nangyayari ito? Bakit kailangan sa atin mangyari ito, Pinong? Tama na. Tama na. Mas gugustuhin ko pa naman. Kapusing tayo sa pera. Pero, mas namalusog ang pamilya natin. Manghihina na ako ng loob, Pinong. Manghihina na talaga ako ng loob. Tama na. Sinusubukan ko paging malakas eh. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa. Natakot na ako. Natakot na ako, Pinong. Natakot na ako. Tama na. Papa, ano ba nangyayari sa atin, Papa? Iwan niyo na po ba ako? Hindi, anak. Hindi mangyayari yan, anak. Hindi. Sino mag-aalaga sa akin? Hindi. Sino magpapalaga sa akin? Sa kabutihang palad ng malaman ng may-ari ng Love Radio na si Ginoong Juan Elizalde, ang pagkakaroon ni Pinong ng cancer sa pantog, buong puso nagboluntaryo na sagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin ni Pinong sa ospital. Isang bagay na bumuhay sa pag-asa ni Pinong na hahaba pa ang kanyang buhay. Hindi lang po. Kung sakaling hindi tagumpay ang operasyon, huwag niyo kalilimutan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Gagaling ka. Lita, harapin natin ang maaaring mangyari. At ikaw, anak, susunod ka kay Mama. Huwag mo siyang sisigawan. Huwag kang magpapasuway sa kanya. Pa! Pinakain ka niya ng gulay o pinainom ka ng gatas, susunod ka. Mahal na mahal kita, anak. Mag-aaral ka mabuti. Pa? Hindi ka po mamamatay. Pinag-pray kita. Nag-pray ako. Sana, hindi ka po mamamatay. Mahal kita, anak. Tay, huwag mo akong iiwan. Naniniwala ako sa Diyos na pagagalingin ka niya. Papa, magpagaling ka. Sa awa ng Diyos, naging matagumpay ang operasyon ni Pino. Tuluyan ang tinanggal ang kanyang pantog na nababalot ng cancer. Kinailangan niyang gumamit ng isang urine bag. Bagamat nakaraos na sa operasyon, hindi pa rin naging madali para kay Pinong at sa kanyang mag-ina ang mga pagbabago sa kanyang buhay.
Pinong. May natabi kasi yung konti dyan. Bala ko sanang magmahablang ka para sa mga katrabaho mong tumulong sa atin. Ano sa tingin mo? Magugustuhan kaya nila? Pinong. Lita. Sige, mauna ka na. Alam mo ko sabihin eh, ikaw na. Gusto ko sanang humingi ng tawad Tawad? sa mga pagkukulang ko sa'yo. Sa mga panggastos, sa mga pamamroblema, sa kadahilan ng biglaan kang naging padre de pamilya. Ako ang lalaki. Dapat ako mas matatag. Tama na, tama na. Ako dapat humingi ng tawad sa'yo. Kasi, nakita mo ako ng kahinaan ko noong mga panahon na yun. Tapos, nakita mo rin ako ng takot. Hindi kita masisisi. Ayoko rin naman mangyari sa akin to eh. Hindi ko natupad ng mga pangarap ko para sa inyong pamilya ko. Pinong, kahit kailan wala ka naman narinig sa akin, di ba? Hindi naman ako nagrereklamo. Siguro akala mo nagtitiis lang ako dahil yung obligasyon mo nakakalimutan mo, pero hindi ko pinagsisihin na ikaw ang pinakasalan ko. Pinong, kung bibigyan ako ng Diyos, mag-isa pang pagkakataon sa buhay na to, ikaw pa rin ang pakakasalan ko. Pinong, ano ba? Magsapatos ka nga, lagi ka na katsinelas. Saan ba tayo pupunta at pinagsasapatos mo pa ako? Mama siya lang. Mamamasyal? Akala ko ba nagtitipid tayo? Hello, ma'am. Opo, ay, andyan na kayo sa baba. Nakabihis na po siya, opo. Salamat po. Sino yung kausap mo sa telepono? At itong mga nakaraang araw panay din ang gamit mo ng telepono. Mama, andyan na sila! Magandang araw ho, Mang Pinong. Magandang araw. Sino po sila? Mga taga-GMA po kami. Nandito ho kami para kunan kayo ng video. Ayan o, para ma-feature ho kayo sa session namin. Magpakailanman hindi